are the learnings that we can draw? What are the learnings that we can take, that we can learn from the readings of today? What are the reminders of this fifth Sunday in Ordinary Time? Tatlong punto ang nais ko pong pagnilayan sa umaga pong ito. Tatlong paalala para po sa ating lahat. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na walang masama sa pagsunod sa Diyos. The first point, brothers and sisters, is there is no harm in obeying God. Sabihin nga po natin, pagsunod sa Diyos. Very good. Totoo yun. Anong sabi ng ating mabuting balita? Si Jesus, inutusan si Pedro, Simon, ihulog mo ang lambat, pumalaot kayo ng kaunti. Anong sabi ni Simon? Panginoon naman, magdamag po kaming nagpuyat wala nga kaming nahuli But because you tell it so, I will obey. Amen. Kami po, anak po ako ng mangingisda. Ang tatay ko po, may ilang mga bangka sa Hagunoy. Alam po namin na wala ka ng mahuhuling isda kapag ka umaga. Amen? Alam yun ni Simon. Mangingisda siya Ang tatay ko po, umaalis ng bahay namin, tanghali. Pupunta ng dagat, mangingisda, at uuwi ng umagang-umaga. Wala ka na kasing makikitang isda ng umaga. Amen? Isa pa, wala ka rin makikitang isda sa pampang. Ang isda nasa laot. Simon knew all of this because he is a fisherman. But he knew also that there is no harm in obeying God. Tandaan po ninyo yun, mga kapatid ko. Gusto ninyong makahuli ng madami. Amen. Gusto ninyong pagpalain ng Panginoon. Amen. Sumunod kayo sa Panginoon. Sometimes, my dear friends, we get offended o nasasaktan tayo kasi hindi tayo sumusunod sa Diyos. Amen? Bawal, alam mo naman na bawal sa iyo ang patis. Patis ka pa rin ng patis. Masarap Alam mo naman na bawal sa iyo ang mga matataba. Kain ka pa rin ng kain. Lalo po pag pinagsama nyo yung dalawang yan, naku po, yung sinigang, maikwento ko lang po, yung sinigang na puro taba, pipit-pitin mong ganyan yung taba, isasama mo sa kanin, tapos mo sasabawan ng patis, sarap-sarap. Nakataas pa'y paa at may coke na malamig na malamig. Ako po, mga kapatid, bawal nga Kau naman sinasabi na nga sa iyong bawal sinusunod mo pa May gamot naman po Talagang sumasagot pa siya. May gamot naman po, Father Mga kapatid, there is no harm in obeying God. Pag sinabi ng Panginoon, bitaw, bitaw. Masasaktan ka kasi kapag hindi ka bumitaw. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, tama na, tama na. Masasaktan ka kasi pag tinuloy mo pa. Pag sinabi ng Panginoon, sige, sige. Because there is no harm in obeying God. Tanungin ko po kayo, sa buhay po ninyo, kayo lang po ang makakasagot nito, mga kapatid ko. What are the things that you obeyed? What are the instances? What are those instances na sumunod kayo sa Panginoon? Napahamak ba kayo? Hindi ba hindi? Pero noong sumuway kayo sa Panginoon, ano ang nangyari sa inyo? Nagkawatak-watak ang pamilya ninyo?
Nagkasakit kayo, mga kapatid, uulit-ulitin ko po sa inyo, there is no harm in obeying God. Gusto ninyo talagang makahuli ng madami. Amen. Sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po there is no harm in obeying God eh. The second is, do not brag yourself. Sabihin nga po natin, do not brag yourself. Very good. Anong ibig sabihin nito? Huwag tayong magyabang. Yun lang yun. Anong sabi ng ating unang pagbasa kay Propeta Isaias? Sino ba ako para isugo ng Panginoon? Anong sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Sino ba ako para isugo ng Panginoon? Anong sabi ng mabuting balita? Ako'y makasalanan, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Why? Because in front of God, wala tayong pwedeng ipagyabang. Tandaan ninyo yun. Ano ang kaya mong ipagyabang? Yaman? Alayan? Ni piso nga hindi ka makakapagdala sa langit Kung sa langit ka mapupunta. O kahit sa impyerno, hindi ka makakapagdala ng piso. Amen. Amen. Kahit nga isang sasakyan hindi ka makakapagdala sa langit Anong binagyayabang mo? Maganda ka? Naku po, inang ko po. Pag namatay ka, maaagnas ka rin. Amen. Anong pinagyayabang mo? Malaki ang katawan mo? Naku po, inang ko po. Pag namatay ka, isang garapon ka lang din. Amen. Anong pinagyayabang mo? Talino mo? Naku po! Alayan in front of God. That's why, my dear friends, the second reminder to all of us today, 5th Sunday in ordinary time, huwag tayong magyabang. Katulad ng mga tauhan sa ating mga pagbasa, alam nila na sila'y dukha sa harap ng Diyos na dakila. Second point, do not brag yourself. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikatlo, ano po ulit yung una? There is no harm in obeying God. Ikalawa, do not brag yourself. At ikatlo, never underestimate the grace of God. Sabihin nga po natin, grace of God. Medyo lakas natin, grace of God. Very good. Totoo po yun, mga kapatid ko. Never underestimate the grace of God. Nakita po natin yan sa atin pong mga pagbasa. Si Isaias, hindi niya kayang magpahayag. Utal-utal si Isaias Si San Pablo, hindi niya kayang mangaral ng uusig ng mga Kristiyano yan Si Pedro, dispalinghado yan Si Santiago at si Juan, mga anak ng kulog yan, magagalitin yan. Si Father Dane, naku, maiinitin ang ulo niyan Amen. But you never underestimate the grace of God. Nanay po ba kayo? May asawa po ba kayo? Ilan po ang anak ninyo? 3 po. 3? Hindi ka naman perpektong nanay Amen? Yes po. But because of the grace of God, nagagawa mong itaguyod ang pamilya mo. That is the grace of God. Teacher po ba kayo? Ma'am, teacher po ba kayo? Opo. Ba't po hindi kayo nakakasagot sa mga tanong ko? Teacher po pala kayo. Teacher po kayo. Hindi naman po kayo perpekto Amen? Amen. But because of the grace of God, na itataguyod ka niya bilang teacher,
Magpo-40 na po ba kayo? Service. Talaga? 40 years in service? Parang hindi po halata. Kala ko po, 90 na kayo. Joke lang. Lola po ba kayo? Meron po ba kayong apo? Marami na po. Ilan na po? 20 po yung natron. 12 na po yung anak sa tuhod. Talaga po? Kilala niyo po sila lahat? Opo. Sige nga po, enumerate niyo po. Joke lang. Tandaan ninyo, Lola, tingnan ninyo, hindi naman kayo perfecto eh. But because of the grace of God, ginagawa niyang maitaguyod ninyo ang inyong mga apo. 92 na kayo? Kala ko po si Melchora Aquino kayo eh. Joke lang. Lola, tandaan niyo po yun. Iyon ang grasya ng Diyos. Ako po, hindi naman ako perfecto eh. Nagkakasala rin ako. Umiinom din ako. Nadadapa rin ako. But because of the grace of God, mga kapatid, yun po yung lagi ninyong tatandaan. At iyon yung pwede ninyong ipagyabang. Ang pwede lang ninyong ipagyabang, makasalanan ako. Dahil sa ating pagiging makasalanan, tinubos tayo ng grasya at awa ng Diyos. Amen? Dahil sa ating pagiging marupok, dahil sa ating pagiging mahina, ang grasya ng Diyos ang pumapasok sa atin at kumikilos sa atin. Yung mga tatay na nandirito, paano ninyo na itataguyod ang inyong pamilya? Yung mga nanay na nandirito, paano ninyo naaalagaan ang inyong pamilya? Yung mga nagtatrabaho na nandirito, paano kayo nakakabangon palagi para magtrabaho? Because of the grace of God. You remember this. Perhaps this is the most important thing that you will remember today. Wala po tayong pwedeng ipagyabang, kundi ang pagkilos ng grasya at awa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. 3 punto, mga kapatid ko. Ano ang mga paalala sa atin ng ating mga pagbasa? There is no harm in obeying God. Do not brag yourself. Never underestimate the grace of God. Sabi po ng isang kanta, don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for a rainy evening when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come true. Mga kapatid, sa buhay po natin, the invitation is always to not give up. Huwag po tayong susuko. Yung mga apostol sa atin pong mabuting balita, hindi sila sumuko. Anong ginawa nila? Nagpatulong sila kay Jesus. Sa buhay, ganun din po. Mahirap ba ang buhay? Totoo yun. Buhay tayo eh. Maproblema ba ang buhay? Totoo yun. Buhay tayo eh. Pero hindi po ibig sabihin nun, susuko na tayo. The only resort that we can have is to ask Jesus, Lord, tulong po. Tulong po.